Kaya ang panawagan ko, na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige, pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin na magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sana hindi ganun. So kung i-take advantage ito ng ilang candidates, ano yung implication nun, sir? Nasa sa dulo, mga botante pa rin na magpapasya at magdedesisyon kung ano ang gagamitin nilang basehan sa pagpili sa ating mga susunod na magiging senador, mayor at iba pang halal na opisyal. Hindi para sa akin na diktahan yon. May maiinis, may maaasar na sobrang ingay na, may matutuwa, may magugustuhan sa dulo. Hayaan natin maging barometro ang susunod na halalan. Kaugnay sa kung sang-ayon ba sila o hindi sa ginawa o hindi ginawa ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Sir, yung timing, kasi may incoming nga election nga, tapos na-aresto si Duterte, ano yung worst scenario na pwedeng mangyari? Hindi ko alam kung anong pinapatukuyan mo. Nasa demokrasya tayo, okay lang na magkaroon tayo ng magkakaibang pananaw, okay lamang na magsagawa ng kilos protesta laban sa ginawa ng pamahalaan kung hindi ka sang-ayon, okay din gumawa ng kilos protesta sang-ayon sa ginawa ng administrasyon o ng gobyerno, basta't ito'y mapayapa at saklaw ng pinoprotektahang karapatan ng ating Bill of Rights. Para sa akin, bahagi lahat yan ng pagkakaroon ng isang malusog na demokrasya sa ating bansa. Bagaman, may konting ingay nga sa politika.